Isa sa pinakamadugong labanan sa Ukraine ang pagsisikap ni Vladimir Putin sa Pokrovsk. Rusya ang may pinakamaraming namamatay. Libo-libong sundalo ang nabiktima ng makitid na pananaw ni Putin sa Pokrovsk. Walang pakialam ang leader ng Rusya sa kaligtasan o kapakanan ng mga sundalo. Ipinapay ng Rusya ang kanilang mga tropa sa Ukraine. At kung hindi gagawin ng mga tropang iyon, ang eksaktong gusto ni Putin, wala siyang panahon para sa kanila. Iniiwan ni Putin ang kanyang mga sundalo sa Pokrovsk at hinahayaan silang mamatay kapag tapos na ang kanilang misyon. Ayon ito kay Vladimir Valerievich Dolyaninov, komandante ng ika-6 na Guards Tank Regiment ng Rusya. May kwento ang sundalo kung paano siya iniwang mag-isa ng 6 na araw sa Pokrovsk at nabuhay lang sa mansanas at balat ng puno. Naging malinaw kay Dolyaninov ang kawalang puso ni Putin. Noong Nobyembre 15, iniulat ng Focus Online ang serye ng video ng sundalong Ruso na nagpapaliwanag ng dahilan. Dapat alam na ni Dolyaninov ang aasahan mula sa leader ng Russia bago sumugod ang unit niya sa mga kuta ng Donetsk sa Ukraine. Isa sa mga unang sinabi ni Dolyaninov sa Focus Online ay nakatanggap siya ng utos mula sa kanyang mga nakatataas na barilin ang 5 niyang sariling sundalo bago ang isang operasyon. Ayon kay Dolyaninov, tinanggihan niya ang utos na iyon dahil tumanggi ang mga sundalo na sumali sa pagsalakay sa Pokrovsk. Ngunit hindi sinunod ni Dolyaninov ang utos at pinasama ang 5 sa kanyang unit para sabay silang sumali sa nalalapit na pag-atake. Hindi alam ng sundalong Ruso na baka pinapatagal lang niya ang sentensya ng kamatayan ng kanyang mga kasama. Nang dumating ang oras ng pag-atake, mabilis na natutunan ni Dolyaninov na nabigo ang mga mataas na opisyal ng Russia na magbigay ng halos anumang kailangan ng kanyang mga tauhan para magkaroon ng tsansa na magtagumpay. Walang tangke ang ika-6 na Guards Tank Regiment at kaunti lang ang dalang supply sa labanan. Dahil sa kontra-atake ng Ukraine, malubhang nasugatan si Dolyaninov mula sa shrapnel at pinsala sa binti na pumigil sa kanyang pagtayo. Ang anumang sibilisadong bansa ay gagawin ang lahat para mailigtas ang sugatang sundalo. Iniwan naman ng Russia si Dolyaninov. Pagkatapos ng lahat, laging may mga sundalo pang pwedeng ipadala sa Pokrovsk na gilingan ng karne, bugbog, duguan at wasak. Alam ng sundalong Ruso na may dapat siyang piliin. Maaaring mamatay siya kung hindi tutulungan ng kanyang bansa o magtangkang tumakas mag-isa. Sa 6 na araw iniulat ng Focus Online na gumapang si Dolyaninov sa labanan sa Pokrovsk dahil sa kanyang sugat at hindi makalakad. Gayunpaman, ang pinakamalaking problema niya ay ang labis na kakulangan ng supply. Kasama ni Dolyaninov ang ilang kasamahan at nakaligtas sila. Kahit kaunti lang ang mansanas at kumakain ng balat ng puno. Walang pagkain o inumin. Mansanas lang kinakain namin. Dati, balat ng puno pa. Sobrang sama ng supply. Sabi ni Dolyaninov, hindi na ito bago sa mga sumusubaybay sa kapalpakan ng Russia sa supply mula simula ng digmaan. Madalas kapos sa pagkain ang mga sundalo dahil sinusubukan ng Russia magtipid o hindi maayos ang supply sa tropa. Hindi na ipapadala agad sa kanilang mga bigong pag-atake. Sobrang sama ng sitwasyon, kaya napipilitan ang maraming sundalong Ruso na humanap ng ibang paraan para makakuha kahit ng pinakapangunahing supply. Ayon sa Kiev Post, iniulat noong Setyembre, 19 na ilang sundalong Ruso ay nagka-crowdfund para sa kanilang mga supply. Hindi kami binibigyan ng gas canisters, puro delatang karne, bigas at sigarilyo lang ang natatanggap namin. Kailangan pa naming bumili gamit ang sariling pera o nagpapadala ang mga tao mula sa bahay. Ayon sa isang sundalong Ruso sa na-intercept na tawag, iniulat ng outlet. Mukhang nasa isang alanganing sitwasyon ang mga puwersa ng Rusya. Sa kaso ni Dolyaninov, mukhang kaunti ang gasolina ng unit niya dahil sa paggamit ng mga tangke. Kapalit nito ang pagkain sa na-intercept na tawag. Sinabi ng hindi pinangalan ng sundalong Ruso na may pagkain sila pero wala namang sapat na tulong para labanan ang Ukraine. Parehong desperado ang dalawang sitwasyon at kitang-kita kung gaano kabaliwala ni Putin ang mga sundalong pinapadala niya sa labanan. Para kay Putin, parang mga pambala lang sila. Kaya madali silang isakripisyo at iwan sa Pokrovsk. May mga sundalong Ruso na mas masahol pa ang kalagayan kay Dolyaninov. Sa isang kontrobersyal na artikulo na inilathala ng The Express noong Abril, may mga ulat na nagugutom ang mga sundalong Ruso. Dumating sa punto na napilitan silang pumatay at kumain ng aso para mabuhay. Nag-post ang outlet ng bahagi ng pag-uusap na nasabat ng Military Intelligence Agency ng Ukraine.
Military Intelligence Agency ng Ukraine. Tungkol sa isang babaeng may kakilalang nagsisilbi sa militar ni Putin. 2 linggo na sila sa trench at ubos na ang pagkain. Ayon sa isang hindi pinangalanang tumawag, isang tawag mula sa Ukraine Security Service of Ukraine, ang nakasagap ng hindi pinangalanang sundalong Ruso na may sinabing mensahe sa kasamahan. Lahat ito ay puro kalokohan. Binubugbog tayo ng mga Ukrainyano na parang mga bata. Kumakain na kami ng aso, wala nang pagkain, ngayon kumain kami ng Yorkie, isang Yorkshire Terrier. Isa lang ang pwedeng konklusyon dito. Hindi sapat ang binibigay ng Russia sa mga sundalo nila. Ito ang nangyari kay Delyaninov, na napilitang mabuhay gamit lang ang anuman habang sinusubukan niyang makabalik sa base ng Russia malapit sa Pokrovsk. Pero sa kung anong paraan, nakaligtas pa rin ang sundalong Ruso. Malayo ang ginapang ni Delyaninov hanggang sa marating ang ika-24 Brigada ng Russia na inakala niyang magliligtas sa kanya mula Pokrovsk. Nagkamali si Delyaninov. Nalaman ng sundalo pagdating sa bus na hindi sinubukan ng unit niyang ilikas siya ng masugatan siya. Talagang iniwan siya sa labanan. At ang ginawa lang ng kanyang unit ay i-report siyang nawawala imbes na hanapin siya. Dahil sa pagkaunawang iyon, naglabas si Delyaninov ng mapait na pahayag na umingay online. Hindi inilikas ang mga sugatan, iniwan na lang silang mamatay. Ganoon ang nangyari kay Delyaninov. Pero nagawa pa rin niyang mabuhay. Nang muli siyang makapagsalita, ikinuwento niya kung paano siya tinrato ng kanyang mga komandante. Ayon sa sundalong Ruso, delikado ang bagong taktika ng bansa na magpadala ng maliliit na grupo ng sundalo na may kaunting kagamitan para salakayin ang Ukraine. Pinipilit magmarcha ang mga sundalo ng ilang araw, madalas sa minahan habang pinapaputukan. Kahit makarating sa harapan ang mga sundalo, halos wala silang suporta. Ito ay sinadyang pagpatay sa sarili nilang mga tao ng Russia, sabi ni Delyaninov. Lalong sumama ang sitwasyon sa Pokrovsk. Mas grabe pa kaysa labanan na nagpapakitang bagsik ni Putin sa sariling sundalo. Ang labanan sa Bakhmut. Mas malala pa ito kaysa sa Bakhmut. Pakiramdam ko ay parang ipinadala na lang lahat sa kanilang kamatayan. Kalokohan ito, sabi ng sundalo. Mga batang lalaki, namamatay dito isa-isa. Ano ba to? Sobrang gulo na talaga. Para maintindihan ang sinasabi ni Delyaninov, mahalagang malaman na maraming sundalong Russian ang namatay sa labanan sa Bakhmut para makuha ang isang pamayanan ng Ukraine. Noong Marso 2023, iniulat ng Guardian na 3,000 at 1,000 sundalong Russian ang napatay sa labanan para sa lungsod. Matapos ang labanan na napanalunan ng Russia dahil sa matinding sakripisyo ng mga sundalong tinuring ni Putin na pambala sa kanyon, tumaas pa ang bilang ng mga namatay. Gaano kataas? Noong Hunyo 2023, iniulat ng Reuters na tinatayang 10,000 sundalo ng Russia ang namatay ayon sa ilang military analyst sa matinding labanan para sa lungsod. Tungkol naman sa kung mas malala ba iyon kaysa sa nangyayari sa Russia sa Pokrovsk ngayon, may ilang mungkahi na oo, mas malala nga ito. Ayon kay dating Forbes kolumnista David Akse, halos 10,000 sundalong Russian ang namatay sa labanan sa Pokrovsk mula Enero hanggang Oktubre 2025. Tandaan, nagsimula na ang labanan bago pa ang 2025 at nagpapatuloy pa rin ngayon. Noong Oktubre, sinabi ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine na 25,000 kumpirmadong sundalong Ruso ang nasawi, karamihan sa direksyon ng Pokrovsk. May video kami tungkol sa madugong buwang iyon na pwede mong panoorin para malaman pa ang iba. Hindi bababa sa 100 at 25,000 kaswalti sa Pokrovsk. Mula 2,000 at 25 kaya tama si Delyaninov. Hindi lang iniiwan ni Putin ang kanyang mga sundalo sa Pokrovsk, kundi marami na rin siyang nalugi. Kaya naging pinakamapaminsalang labanan ito para sa Russia simula ng digmaan sa Ukraine. Hindi pa tapos si Delyaninov sa kanyang mga paratang doon. Hindi lang iniiwan ni Putin ang mga sundalo sa Pokrovsk, ayon kay Delyaninov, kundi pinapabayaan pa niyang makita silang nagsusumikap mabuhay sa harapan. Kailangang maglipat ang mga sundalo ng Russia ng 100 at 50,000 hanggang 200,000 rubles bawat isa, mga 1,800 at 40 hanggang 2,400 at 60 sa tinatawag na pondo ng kumpanya. Voluntaryo raw ang donasyon, pero sa totoo hindi naman. Sabi ni Delyaninov, hindi alam ng mga sundalo ng Russia kung saan napupunta o paano ginagastos ang pera. Ayon sa kanya, sistematikong pinapatay ang posibleng tumestigo
laban sa kanyang mga nakatataas. Pinapayagan ng Russia ang mga commander na makalusot sa pagpatay at iniiwan ang mga sundalong di makapagsilbi sa layunin ni Putin. Ang kwento ni Delyaninov ay tungkol sa pag-abandona, galit at pagsasamantala. Pero maaring paniwalaan mo rin na ang kanyang ulat ay isang hiwalay na kaso lamang. Siguro hindi iniwan ng Russia ang sundalong ito para mamatay sa Pokrovsk. Maaaring nadulas lang siya sa sistema o inakala talaga ng mga kasamahan niyang patay na siya. Marami pang kwento ng kalupitan ng Russia laban sa sarili nilang sundalo na sumusuporta sa sinabi ni Delyaninov. Dumarami ang ebidensya na paulit-ulit iniiwan ni Putin ang kanyang tropa para mamatay. Tingnan mo ang nangyari sa Dnipro River Delta noong bandang katapusan ng Oktubre. Noong ika-23 ng buwang iyon, iniulat ng Independent na naipit ang mga tropang Ruso sa Delta, sa death zone na laging binabantayan ng mga drone ng Ukraine. Doon, nagugutom ang mga sundalo, gaya ni Delyaninov, at napipilitang uminom ng maruming tubig mula sa ilog Dnipro. Sa katunayan, ang mga sundalong nabubuhay pa ay iyon ang ginagawa. Simula Enero, 5,000 at 100 sundalong Ruso sa Delta ang namatay. Marami dahil sa gutom at kulang na supply. Maraming kwento rito na gaya ng kay Delyaninov. Malamang hindi rin maliligtas o maililikas ang mga natitira sa Dnipro Delta. Sa totoo, napakasama ng record ng Russia sa aspetong ito sa halos buong digmaan. Noong Hulyo 2024 naglabas ng artikulo ang Medusa na ganoon nga. Naniniwala ang mga doktor ng Russian Defense Ministry na may ilang sugatang sundalong Ruso na namatay na maaaring nailigtas kung nabigyan agad ng medikal na atensyon. Ayon sa mga doktor, hindi naging posible ang malawakang pagpapatupad ng emergency medical care sa Ukraine at ang mga sundalong Ruso ang nagdurusa dahil dito. Pinagtibay ito ng UNN sa pamamagitan ng isang artikulo na tumatalakay sa ulat mula sa Intelligence Services ng United Kingdom na nagsasabing ganun nga. Isa sa mga dahilan kung bakit maraming nasugatang Ruso ang namamatay sa Ukraine ay dahil wala talagang oras ang Russia para mailikas sila dahil sa kulang na armored vehicles at banta ng unmanned aerial vehicles. Matindi ang pagkaantala sa paglikas ng sugatang sundalong Ruso. Halos tiyak na pinapataas nito ang tsansa ng mas matinding pinsala at pagkamatay sa mga naililigtas ng sistemang medikal. Kaya hindi lang ito tungkol sa pag-abandona ni Putin sa kanyang mga sundalo. Mababa ang kalidad ng medikal na tulong ng Russia sa digmaan kaya mataas pa rin ang panganib ng pagkamatay kahit naililikas na. Ayon sa Center for European Policy Analysis, nauuwi ito sa mahirap na pagpipilian para sa mga sundalo ng Russia. Lalaban sila o mamamatay sila. Marami raw sugatang sundalo ng Russia ang hindi nabibigyan ng tamang medical na tulong. At kung meron man, kulang o hindi maayos ang serbisyo. Wala ring pakialam si Putin. Sabi ng samahan ng mga inililikas na pulis at army, ang mga naililikas na sundalo ay agad pinapabalik sa labanan kahit di pa sila lubos gumagaling sa sugat. Noong nakaraang taon, ipinagyabang ni Gennady Krasnikov ng Russian Academy of Sciences na 78% ng sugatang tropang Ruso ay bumalik sa labanan. Ayon sa samahan ng mga inililikas na pulis at army noong Hunyo 2025. Iniuugnay niya ito sa tagumpay ng medisina ng Russia. Ngunit ayon sa datos, ang mga sundalong hindi pa lubos na magaling ay pinapabalik pa rin sa labanan. Ngunit marahil ang pinakamatibay na patunay na hindi mahalaga kay Putin kung mabubuhay o mamamatay ang kanyang mga sundalo ay makikita sa proporsyon ng mga napatay kumpara sa mga nasugatang tropa ng Russia. Noong Oktubre, iniulat ng Politico na isang sundalong Ruso ang namamatay sa bawat 13 nasusugatan na napakababa ng proporsyong ito. Tinatayang higit 40% ng casualty ng Russia ay mga sundalong namatay sa labanan. Ang kakulangan sa taktikal na medikal na pagsasanay ang tinukoy na dahilan nito. Sa huli, bumabalik ito sa sinabi ni Delyaninov sa kanyang kwento. Palaging iniiwan ng Rusya ang mga tropa nito. At ginagawa na naman nila ito sa Pokrovsk. Hindi na mahalaga kung literal ang pag-abandona tulad ng kay Delyaninov o dahil sa kakulangan ng medikal na pangangalaga o supply. Itinuturing ni Putin ang mga sundalong ito bilang karne para sa Ukraine. At halatang natutuwa siya na madurog ang mga ito. Kung ang ibig sabihin nito ay makalapit pa ng kahit ilang talampakan ang Russia sa lungsod ng Pokrovsk. Hindi lang pag-abandona ang dapat alalahanin ng sundalong Ruso. Balikan natin ang simula ng kwento ni Delyaninov. Nagsimula ang kanyang kalbaryo nang utusan siya ng kanyang mga komandante na patayin ang 5 niyang kasamahan. Gaya ng pag-abandona, matagal nang ginagawa ni Putin ang pag-uutos na patayin ang mga hindi sumusunod sa kanya. Ginagamit ng leader ng Russia ang mga militar na komandante para tiyaking umiiral ang sitwasyong lumaban o mamatay. Ayon kay samahan ng mga inililikas na pulis at army. Noong Oktubre, 30 iniulat ng Guardian na pinapatay ng mga komandante ng Russia
ang mga sundalong tumatanggi sa utos nilang lumaban sa walang katapusang digmaan. Minsan, ang mga sundalo ay pinapadala sa mga misyon na parang kamikaze na tiyak na magdudulot ng kanilang kamatayan. Ibig sabihin ay ginagamit sila ni Putin para masayang ang isa pang bala ng Ukrainian bago sila mamatay. Ayon sa The Guardian, nadiskubre ito ng independenteng outlet na Virtska gamit ang testimonya ng dating sundalo, kamag-anak ng mga namatay na Ruso at opisyal na reklamo. Sinuri ang mga leaked video at natukoy ng outlet na may hindi bababa sa 100 at 50 pagkamatay ng tropa ng Russia na iniutos ng sarili nilang mga commander. Dagdag pa ng outlet, maaaring mas mataas pa ang totoong bilang. Ayon sa ulat, ang mga tropang sumuway sa utos ay itinapon umano sa mga hukay na tinakpan ng bakal na rehas, binuhusan ng tubig, at binugbog ng ilang oras o kahit ilang araw. Sabi ng The Guardian, natuklasan ng investigasyon na sa ilang pagkakataon, pinilit silang maglaban-laban sa isa't isa sa mga tinawag ng mga saksi na parang laban ng mga gladiator hanggang kamatayan. At kung hindi pa sapat na baluktot ang lahat ng iyon, ayon sa ulat ng Telegraph, noong Oktubre, 17 may mga sundalong Ruso na pinusasan sa puno at iniwang walang pagkain o tubig bilang parusa. Pinagsasama nito ang pinakamasasamang bahagi ng kwento ni Delianinov, ang pag-abandona at ang mga komandante na inuutos ang kamatayan ng sarili nilang mga sundalo. Biglang hindi na mukhang kakaiba ang kwento ng sundalo. Kwento ni Delianinov ay dagdag lang sa marami pang istorya tungkol kay Putin na hindi maganda ang trato sa mga sundalong Ruso kahit sa Pokrovsk o iba pang lugar. Dahil sa dami ng ebidensya, hindi na nakakagulat na walang medical evacuation team para kay Delianinov. Sa kung paano tinatrato ng Russia ang mga sugatan, parang normal na lang talaga iyon. Kinailangan gumapang ng sundalo ng 6 na araw na walang pagkain para lang magpagamot sa kanyang mga sugat. Hindi na nakapagtataka na inisip ng dati niyang mga kasama na patay o nawawala na si Delianinov noon pa. Mukhang ito na ang karaniwang gawain sa hukbo ni Putin. Kapag hindi ka na nakatayo at sumusugod sa kalaban, wala ka ng silbi. Para sa presidente ng Russia, ganito rin ituring ng mga commander ang sundalo, palitan lang. Dahil ito rin ang trato ni Putin sa kanila. Noong Hulyo, inilahad ng Wall Street Journal ang pananaw na ito sa isang profile tungkol kay Mikhail Simjankin, isang kolehiyo graduate na sumali sa hukbong Ruso matapos makita ang recruitment poster na nag-aalok ng malaking bayad para sa trabaho ng tunay na lalaki. Agad na nalaman ni Simjankin ang tunay na kahulugan ng trabaho nang mapunta siya sa Ukraine front. 3 linggo matapos sumali. Hindi na iwasan na sugatan si Simjankin. Inutusan si Simjankin ng kanyang mga komandante na sumugod sa wasak na pabrika kung saan nagtatago ang mahigit 20 niyang gutom at sugatang kasamahan. Ilang buwan nang pinalilibutan ng Ukraine mula sa 3 panig. Ayon sa sundalong Ruso, halos 100 sundalo sa kanyang grupo ang napatay o malubhang nasugatan. Nakaligtas si Simjankin at may simpleng mensahe habang bilanggo ng digmaan sa kampo sa Ukraine. Parang balewala kami sa aming mga komandante. Di nila alintana kung mabubuhay kami. Sang-ayon si Delianinov sa pagsusuring iyon mula sa sarili niyang karanasan. At wala rito ang aksidente. Plano mismo ni Putin ang pag-abandona sa mga tropa, gaya ng nakikita natin ngayon sa Pokrovsk at sa buong digmaan. Hindi na magtatagal ang malamig na pag-uugali ni Putin sa sariling tropa. Kahit pa praktikal ang dahilan, hindi awa dahil sa Pokrovsk. Nahihirapan si Putin dahil dumarami ang nasasawing tropang Ruso at may problema sa pagre-recruit. Kaya hirap palakasin ng Russia ang kanilang hukbo doon. Alamin pa ang iba sa aming video. At huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para sa mas marami pang kwento na nagpapakita ng tunay na kalagayan ng paglilingkod sa militar ng Russia. At salamat sa panonood. Salamat sa panonood.